Masayang naglalaro sa tabi ng dalampasigan si Ilana habang kasama ang batang si Fatima. Nasa 9 gulang pa lang si Ilana nang iwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola. Walang nakagis ng ama si Ilana dahil matapos mabuntis ng kanyang ama ang kanyang ina ay hindi na ito muling nagpakita pa. Kaya't hindi matanggap ng kanyang ina ang nangyari sa kanya. Kaya pagsilang pa lang sa kanya ay ibinigay na siya nito sa kanyang lola. Nabigo ang kanyang ina sa lalaking minahal niya ng sobra. Kaya simula sa araw na isinilang siya ay sinabi niya sa kanyang sarili na hinding-hindi nito sasabihin sa kanya kung sino ang tunay niyang ama. Ilana, maghabulan tayo. Natatawang tawag sa kanya ng kaibigang si Fatima. Sige, basta ikaw ang taya. Sagot niya kaagad sa kaibigan. Oo ba? Agad na sagot naman ni Fatima sa kanya. At saka na sila naghabulan at masayang naglaro. Sa di kalayuan naman ay nakatanaw ang kanyang lola Isay. Kausap ang kumarin nito. Isay, kamusta na ba ang ina ni Ilana? Matagal ko nang hindi siya nakikita. Tanong ng kumarin nito habang nakatingin rin sa batang naglalaro sa tabi ng dalampasigan. Ay naku Maribik, hindi ko na nga alam kung anong nangyari sa anak kong yun. Simula nung isilang niya ang apo ko, parang ayaw na niyang tumira dito at makasama ang kanyang anak. Mahabang litanya naman niya. Alam mo Mare, napansin ko sa apo mo. Mukhang lumalaki siya ng maganda at hindi naman kamukha ni Isabela. Siguro ganyan ang mukha ng kanyang ama Mare. Turan nito, sabay ngisi. Siguro, kahit ako hindi ko pa nakita ang ama ni Ilana dahil ayaw ipakilala ng anak ko. Dahil nga niloko lang daw siya nito. Mahabang paliwanag ni Aling Isay at malungkot na nakatingin sa apo. Hayaan mo na Mare, ang mahalaga, nasa iyo ang apo mo at ikaw na yung nakagis ng magulang niya. Bawi naman ng kaibigan sa sinabi nito. Napatango na lang ang matanda at saka ngumiti ng mapait sa kaibigan. Lumipas ang maraming taon at nasa 19 na taon na si Ilana sa araw na ito. Masayang nagluluto ng pansit ang kanyang lola habang siya naman ay masayang nag-aayos ng mesa. Apo, halika nga dito at tikman mo nga itong niluluto ko kung masarap na ba? Tawag ng kanyang lola sa kanya. Ho, sige pula. Agad niya namang sagot at saka na siya pumunta sa kusina para tikman ang luto ng kanyang butihing lola. Lola, wala ka pa rin pinagbago. Ang sarap mo pa rin magluto. Masayang turan niya sa kanyang lola. Tigil-tigilan mo nga ako, Ilana. Baka niloloko mo lang ako, ha? Kunwaring hindi nasayahang sabi ng lola niya. Lola naman kaya nga sobrang love kita kasi ang sarap mong magluto. At hindi yun biro, lola. Kasi totoo po lahat ng sinabi ko. Nakangiting turan niya sa lola. Sabay yakap dito. Oo na, Siya, ayusin mo na yung mesa dahil baka nandyan na yung mga bisita mo mamaya. Turan ng kanyang lola. Opo la, nakangiti nitong sagot, saka na ito lumabas sa kusina. Lumipas ang oras at nagsipagkainan na ang lahat nang may biglang dumating na hindi familiar sa dalaga. Lola, mukhang may bisita pa ata. Bulong niya sa kanyang lola habang pinagmamasdan ang babaeng may kasamang 2 batang lalaki na akay nito. Pagtingin ng kanyang lola dito ay napakunot ang noo nito. Nay, Ilana, naiiyak nitong sambit sa pangalan nila. Isabel, ikaw na ba yan? Takantanong ng kanyang lola dito, saka ito lumapit sa babaeng umiiyak.
Nay, patawarin mo po ako. Patawad. Hingi nitong tawad habang walang tigil sa pag-agos ang mga luha nito. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang bumalik dito? Umiiyak na rin tanong ng kanyang lola sa babae. Gusto ko kasing malimutan ang lahat ng nangyari sa akin noon. Kaya ako lumayo, inay. At hindi ko matanggap na hindi ako minahal ng ama ni Ilana. Turan niya sa gitna ng paghagulgol. Isabel, hindi mo pwedeng takasan ang lahat ng bagay na nangyari sa'yo dahil parte iyon ng buhay mo. Alam mo bang 19 na ng anak mo ngayon at ngayon ka lang niya nakita? Umiiyak ni Turan sabay tingin sa dalaga na kanina pa naguguluhan sa mga nangyayari. Lumapit si Isabel sa kanyang anak at tumingin ito sa mga mata ng dalaga na waring naguguluhan. Ilana, anak. Akmang hahawakan siya ng ina sa kanyang pisngi, ngunit tinabig niya ito. Sino ka? Bakit mo ako tinawag na anak? Naiinis niyang tanong sa babae. Ilana, ako ang ina mo. Halos pabulong niyang Turan, ngunit rinig ng lahat ng dalaga ang sinabi nito. Biglang umagos ang mga luhang kanina pa nais kumawala. Ina? Kailan ka ba naging ina sa akin? Galit na tanong niya dito. Napatakip sa kanyang labi ang ina dahil ramdam niya ang sakit ng bawat katagang sinabi ng anak. Patawarin mo ko, anak. Tanging nasabi niya sa anak. Kahit kailan, mahirap tanggapin ang katagang sinabi mo. Sa 19 na taon, nasan ka nung araw na kailangan kita? Nasan ka nung araw na naghahanap ako ng kalinga ng isang magulang? Wala. Wala ka. Hindi ko kailangan ng isang ama kung may nanay naman akong nandyan para sa akin. Galit niyan Turan sa pagmumukha ng kanyang ina. Ilana, patawarin. Hindi natuloy ng ina ang mga nais sabihin sa anak dahil tumakbo na ito palabas ng bahay habang umiiyak. Isabel, hayaan mo na muna siyang makapag-isip dahil sa tagal ng panahon na hindi ka niya nakita. Dapat inaasahan mo ng magiging ganito ang reaksyon ng anak mo. Naiiyak na saad ng ina. Hindi siya nakaimik, kung hindi ang umiyak na lang habang nakayakap sa kanyang ina. Sa kabilang banda naman ay tumakbo ang dalaga dahil hindi niya kayang harapin ang ina dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Nasasaktan ang dalaga dahil sa kabila ng lahat ay nangungulila pa rin siya sa pagmamahal ng isang ina. Hindi na malaya ng dalaga na may paparating na isang kotse. Nais niya sanang tumawid sa kabilang bahagi ng daan. Ngunit huli na ang lahat nang masagi siya ng sasakyan at nagdilim ang paningin niya at hindi na niya alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Sa kabilang banda naman ay, "No, what have I done?" Sigaw ng utak ng binata nang may mabundol siya. Agad siyang lumabas ng kotse at tinignan ang taong nabundol sa gitna ng daan. Anong ginawa mo? Sigaw ng isang babae na nagmula sa di kalayuan. Naku po, hindi ko po sinasadya. Agad niyang sagot. Pinuntahan niya ang dalagang duguan at walang malay. Inakay niya ito at dinala sa loob ng kotse para ipunta sa malapit na ospital. Lumipas ang ilang minuto at nadala na niya ang dalaga sa malapit na ospital. Doc, please, iligtas mo po siya. Turan ng binata habang nag-aalala sa kalagayan ng dalagang nabundol. Yes, just relax. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Tanong ng doktor. Hindi po, Dok. Agad niyang sagot. Saan ang apo ko? Hiyaw ng babae na nasa katandaan na. Mukhang ito ang magulang ng dalagang nabundol. Sandali po, ma'am. Huminahon ka po. Ikaw po ba ang guardian ng babaeng nabundol? Tanong ng doktor sa matanda. Opo, Dok.
Ako po, apo ko po yung nabundol. Turan niya habang umiiyak. Sorry ma'am, dahil sa nangyari. Malungkot na saad ng binata. Napatingin ang lola sa kanya, sabay lapit. Anong ginawa mo? Bakit mo sinagasaan ang apo ko? Galit at umiiyak nitong tanong sa binata. Hindi ko po sinasadya, lola. Bigla po siyang tumawid at hindi ko na po nagawang ihinto ang sasakyan. Paliwanag ng binata sa matanda. Ang apo ko! Hagulgol niya. Lumapit dito ang binata. Huwag po kayo mag-alala at ako na po ang bahalang magbayad sa lahat ng gagastusin niya dito sa ospital. Turan niya. Siguraduhin mo dahil buhay ng apo ko ang nakataya rito. Maikling sabi ng matanda, sabay upo sa may upuan. Tumangulang ang binata habang nakatingin sa lola ng dalaga. Nay, ano pong nangyari kay Ilana? Natatarantan tanong ni Isabel sa ina. Nabundol siya anak at dinala siya sa ER. Sagot naman ng ina. Sino po nakabundol sa kanya, Nay? Tanong niya agad sa ina. Sorry ma'am, ako po ang nakabundol sa kanya. Malumanay na sabi ng binata. Walang iya ka. Bago pa man niya sugurin ang binata, ay agad siyang pinigilan ng ina. Huwag mo nang gawin ang nais mo pang gawin, Isabel. Dahil nangyari na ang lahat ng ito. Wala na tayong magagawa. Ang tanging kabayaran sa ginawa ng lalaking ito ay siya na ang magbayad sa lahat at sisiguraduhin niyang mabubuhay ang apo ko. Mahabang tura ng matanda. Pero Nay, hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay sabay tingin sa mga mata niya. Isabel, makinig ka. Ito na ang pagkakataon para makabawi ka sa anak mo. Saad niya kay Isabel. Natahimik siya dahil sa sinabi ng kanyang ina at naisip niyang tama ang ina. Lumipas ang isang buwan, nakaupo sa kanyang office ang binata habang nakatingin sa kawalan nang may biglang pumasok galing sa kanyang office. Kuya, sorry I'm late. Tura nito, sabay upo sa katapat na upuan ng kanyang kapatid. What are you doing here, Kian? Takan tanong ng kapatid. Kuya Kyle, di ba sinabi ko na sa'yo kung bakit ako naparito? Saad nito, sabay tingin sa kapatid. Alam mo, masyado ka kasing kaskasero kung magpatakbo, kaya ayan tuloy nakabundol ka. Galit na tura nito. Sorry for what have I done, kuya. Hindi ko naman sinasadya eh. Bigla kasi siyang tumawid kaya huli na noong nakapagpreno ako. Paliwanag niya. Kaso, isang hiling na lang po bago ako bumalik sa state. Ikaw na po muna ang bahala sa babaeng nabundol ko, kuya, at sa mga hospital bill niya at dalawin mo na rin siya bukas pag alis ko. Saad nito, sabay tayo. What? Anong Ngunit hindi pinatapos ng kapatid ang nais niyang sabihin dahil agad itong tumayo at akmang aalis. Please kuya, babawi rin ako sa'yo, promise. Pagmamakaawa niya sa kapatid. Loko-loko ka talaga, Kian. Inis niyang sabi sa kapatid. Walang nagawa ang binata dahil sa kakulitan ng kapatid. Nais kasi ng kanilang ama na mag-aral ang kapatid sa abroad. Kaya bukas ng umaga ay aalis na ito papuntang USA. Lumipas ang isang buong araw. Kinabukasan ay maagang nagising ang binata dahil nais niyang kausapin ang kapatid tungkol sa babaeng nabundol. Nakita niyang naghahanda na ang kapatid. Pinuntahan niya ito kaagad sa kwarto nito. Hey kuya, ang aga mo ata nagising. Turan ng kapatid nang makitang pumasok ito sa kwarto niya. Oo, dahil mag-uusap muna tayo tungkol sa hiniling mo sa akin. Walang ekspresyon ang mukhang sabi niya sa kapatid. Ano ba yun kuya, 'di ba? Sinabi ko na ang tungkol doon. Palatak ng kapatid, sabay harap sa kanya. 'Di ba wala pa akong sinasabing oo?
dahil umalis ka kaagad sa office ko kahapon? Mahabang paliwanag niya. Oo nga pala. Turan sabay nakakalokong ngumiti sa kanya. Sabay lapit sa kuya niya. Sa kanya ito inakbayan. Sorry po kuya kung umalis ako kaagad. Pero please, sige na. Ngayon na ang alis ko. Ayaw kong may inaalala pa ako dito pagdating ko sa state. Sige ka, hindi ako makakapag-concentrate sa pag-aaral ko doon. Kunwaring nagtatampo pa niyang sabi, sabay alis nito sa pagkakaakbay niya. Ikaw talaga. Sige na, mag-ayos ka na dyan. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Agad na sabi ni Kyle, sabay labas niya ng kwarto ng kapatid. Sa kabilang banda naman ay iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata at napatingin sa paligid at nakita niya ang kanyang lola na nakikipag-usap sa isang babae. Nay, ako na po ang magbabantay kay Ilana. Magpahinga ka na muna. Tura ng babaeng kausap ng kanyang lola. Sige anak at uuwi muna ako. Ikaw na ang bahala sa apo ko ha. Saad nito. Opo nay. Sagot naman kaagad ng babae. Hindi maalala ni Ilana kung sino ito at kung paano siya nakarating sa lugar na ito. Bakit ako narito? Tanong niya sa sarili. Umalis na ang kanyang lola at yung babae na lang ang naiwan. Lumingon ito sa kanya. Oh anak, gising ka na pala. Agad nitong turan. Sino ka? Maangyan tanong. Anak ako ito, ang mama mo. Malungkot niyang saad nang mapagtantong hindi siya kilala ng anak. Si Lola, nasaan po siya? Agad niyang tanong nang makitang wala ang kanyang lola. Umuwi muna siya anak, kailangan niya ring magpahinga. Sagot ng ina. Pero, paano ako napunta dito? Takan tanong niya sa ina. Nabundol ka anak, sabi ng ina habang inaayos ang mga dalang pagkain. Nais isipin ni Ilana ang lahat ng nangyari. Ngunit sadyang hindi niya magawa dahil sumasakit ang ulo niya pag pinipilit niya. Teka, at tatawagin ko muna ang doktor. Saad nito at lumabas na kaagad ang ina. Maya-maya pa ay may pumasok na kung sino na hindi kilala ng dalaga. Napakunot ang noo ng dalaga. Hindi niya kilala ang binata. Matangkad ito na gwapo at mukhang bida sa mga Korean novels. Napakaamo ng kanyang mukha, ngunit seryoso. Sino ka? Takan tanong naman ng dalaga. Lumapit ito sa kinaroroonan ng dalaga at formal na nagsalita. I am Kyle Chuatan. Kapatid ko ang nakabundol sa'yo. So I am here to pay all of your bills and to make sure that you are okay. Walang ekspresyon ang mukhang sabi ng binata. Ganun po ba? Maang nasabi ng dalaga. Yeah. Tanging sagot nito at saka siya nito tinitigan. Anak, tawag ng ina nang makitang may kausap ang anak kasama ng ina ang doktor. Good morning ma'am. Magalang na bati ng binata sa ginang. Sino ka nga pala? Tanong ng ina sa binata. I am Kyle Chuatan, Carlos' older brother. I am here to pay all your bills. Turan niya sa ina ng dalaga. Maraming salamat po kung ganun. Natutuwang turan ng ina. Yes ma'am, don't worry. Kahit sa paglabas po niyo ay ako na mismo ang susundo at maghahatid sa inyo sa bahay niyo. Saad nito, sabay marahang ngumiti. Naku, wag na. Baka maabala ka lang namin sa trabaho mo. At saka, masaya na po kami dahil wala na kaming poproblemahin na bayarin dito sa ospital. Magiliw na saad ng ina. No, it's okay po. Gusto ko po na maging maayos ang lahat. Sagot naman nito. Hindi na nakaimik ang ginang at napatango na lang ito. Sa isang banda naman ay nakatingin andon sa isang larawan
na matagal niyang itinago sa loob ng 19 na taon. Napakaganda mo, Isabel. Kaya nahulog sa'yo ang puso ko noon. Minahal kita, pero hindi ko nagawang ipaglaban yon dahil naging duwag ako. Nagbago ang lahat ng malaman ni Mama at Papa ang tungkol sa atin. Bulong ni Don Alfonso sa sarili habang hawak ang isang larawan. Alam ko nasaktan kita ng sobra noon, pero lagi kitang naaalala at hinahanap simula ng araw na naghiwalay kami ng asawa ko. Kamusta ka na, Isabel? Gusto kitang makita sa pangalawang pagkakataon. Tura nito sa sarili. Maya-maya pa ay may kung sinong kumakatok sa labas ng opisina niya. Come in, sagot niya mula sa loob at bumukas na nga ang pinto at pumasok dito ang tauhan niya. Magandang umaga po, Don Alfonso. Naparito po ako upang ipagbigay alam sa inyoan tungkol kay Isabela. Formal nitong sabi, sabay bigay sa isang envelope. That's good. Gusto kong alamin niyo ang bawat detalye ng buhay niya at kung saan siya nakatira. Utos ng Don sa tauhan. Opo, makakaasa po kayo. Tura ng tauhan, sabay yuko bilang paggalang. Okay, thank you. Tanging pasasalamat ng Don. Aalis na po ko, Don Alfonso. Paalam nito. Tumangulang ang Don, sabay tingin sa envelope na ibinigay ng lalaki. Tungkol sa babaeng matagal na niyang hinahanap. Tinignan niya ang kuha ng mga larawan. You're still beautiful, Isabel. Bulong niya sa sarili. At dumako ang paningin ng Don sa isang larawan na may 2 babae. Nakasama ang isang batang babae na nakatingin sa kawalan, kasama ang matandang babae na sa tingin niya ay ina ito ni Isabel. Pinagmasdan niya ng maigi ang dalagang kasama nito at napagtanto niyang kahawig ito ni Isabel. Tinignan ng Don ang mga impormasyon tungkol kay Isabel. May anak na dalaga si Isabel at may anak rin sa lalaking naging kasama ng mahigit 10 taon. Ngunit nagkahiwalay rin sila ng kinakasama nito. Kung 10 taon silang nagkasama ng asawa niya, bakit siya nagkaroon ng anak na dalaga? Takang tanong niya sa sarili. Tinawagan ng Don ang tauhan upang itanong dito ang tungkol sa isang larawan ng isang dalaga na nakuna nila. Don Alfonso, sagot ng sa kabilang linya. Alamin niyo kung sino itong dalaga na kasama ng matandang babae na nakunan ng larawan dahil kahawig ito ni Isabel. Tura ng Don. Yes po, sagot ng tauhan sa kabilang linya. Okay, at saka pinatay ng Don ang cellphone niya. Sa kabilang banda naman ay palabas na ng ospital ang dalaga kasama ang ina at lola nito na siyang nag-aayos ng mga gamit nila. Nay, maraming salamat po sa pag-alaga mo kay Ilana. Utang ko po ang lahat sa iyo, Nay. Malumanay na tura ni Isabela sa kanyang ina. Napatigil naman sa kanyang ginagawa ang lola ng dalaga at saka ito tumingin sa kanyang ina. Isabel anak, apo ko naman si Ilana at karapatan ko ring alagaan ang anak mo bilang ina mo. Lalo na at hindi mo tanggap ang lahat ng nangyari sa iyo noong panahong isinilang mo si Ilana. Mahabang sagot ng ina. Lumapit si Isabel sa ina. Sa kanya ito niyakap. Sabay agos ng kanyang mga luha na kanina pa nais kumawala sa kanyang mga mata. Napatingin naman si Ilana sa dalawa at lihim rin siyang umiiyak dahil sa mga katagang sinabi ng kanyang lola. Hay, bati ng kung sino na nagmula sa may pinto. Napalingon naman dito si Ilana. Sabay pahid niya ng luha sa mga mata. Ah, ikaw po pala. Mahinang bigkas ng dalaga. Are you ready? Formal nitong tanong. Ah,
Opo, ready na po. Tura ng dalaga, sabay tayo. Nay, tayo na po. Sabi niya sa ina. Napalingon naman ang dalawa at sabay na pinahid ang mga luha at lumabas na nga sila ng ospital. Nakaparada ang isang magarang sasakyan sa may parking area. Iginiya sila ng binata papunta sa kotse nito at saka nito binuksan ang pinto ng sasakyan para alalayan silang pumasok sa loob ng sasakyan. Maraming salamat po, sir. Pasasalamat ng dalaga sa binata, sabay yuko bilang paggalang. Ngiti lang ang isinukli nito sa kanya. Sumakay na rin ang lola at ina niya sa backseat ng sasakyan. Lumipas ang ilang minuto at binaybay na nila ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Nanatiling tahimik ang lahat sa loob ng kotse habang nakatingin sa labas ng bintana ang dalaga. Iho, maraming salamat nga pala ha. Basag ng lola niya sa katahimikan nila sa loob ng sasakyan. It's okay, ma'am. No problem. Ito naman po ang bilin ng kapatid ko bago siya umalis ng bansa. Maiksing sagot ng binata. Ganun ba, iho? Maraming salamat at napakabuti niyo naman po. Pagpapasalamat ng ina niya. Ngiti lang ang isinukli ng binata sa mga ito. Nanatili pa rin siyang formal. Mga ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng mga ito. Narito na pala tayo, palatak ng kanyang ina. Maraming salamat, iho, sa paghatid mo sa amin. Tura ng kanyang lola. Wala po yun. It's my pleasure po. Magalang nitong turan. Napatingin ang binata sa dalaga na nanatili lang itong walang imik at walang pakailam sa kanilang pag-uusap. Likas na maganda ang dalaga na may maamong mukha na halatang may ibang lahi ito. May hawig ito sa ina niya, ngunit mas matingkad ang ganda ng dalaga. Ilang segundo niya pa itong tinitigan ay bigla namang napadako ang tingin ng dalaga sa gawin niya, kaya't bahagyang nagtama ang kanilang mga mata. Nakaramdam agad ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang puso ang binata. Nawaring pinukaw nito ang puso niya na matagal ng malamig dahil sa kabiguan. Iho, tinatanaw namin na isang malaking utang na loob ang paghatid mo sa amin. Pukaw ng lola sa kanyang malalim na pag-iisip. Napaiwas agad siya ng paningin sa dalaga at humarap ito sa lola. Walang anuman po, ma'am. Turan niya, sabay matamis na ngumiti sa matanda. Ngumiti rin ang matanda dito. O siya, pumasok ka na muna, iho. Pag-aanyaya niya sa binata. Nako, hindi na po, ma'am. May pupuntahan pa po ako. Pag-iwas niya sa anyaya ng lola. Ganun ba? O sige, sana. Dumalaw ka rin minsan dito kung may oras ka, iho. Masayang saad niya sa binata. Tumangulang ang binata sa lola. Saka na ito umalis. Sa isang banda naman ay nakarating na ang binata sa kanilang mansyon at agad siyang pumasok sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Maya-maya pa ay habang nakahiga siya sa kanyang kama ay naisipan niyang tawagan ang kapatid para ipaalam rito na nagawa na niya ang hinihiling nito. Yes, hello? Sagot ng sa kabilang linya. Kian, how are you? Tanong ni Kyle sa kapatid. Kuya, ikaw pala. What's up? Masayang sagot ni Kian. Nagawa ko na yung hiling mo, kaya magbago ka na, Kian. Stop being naughty. Sermon niya sa kapatid. Opo, sir. Pabirong tura ni Kian. Okay, bye. Sabay patay niya sa kanyang phone at saka siya tumayo para lumabas. Pagbaba niya sa may hagdan ay nasalubong niya ang ina. San? Buti at nasalubong kita. Nakangiting saad ng ina. Why, ma'am? Walang gana niyang sagot sa ina.
We need to talk. Doon tayo sa sala anak. Malumanay na turan ng ina. Sumunod na lang ang binata dito. Umupo siya kaagad sa may sofa na nakaharap sa ina. Kyle, you know I have a good news for you. Masiglang bigkas ng ina, sabay ngiti ng malapad. What is it, ma'am? Formal niyang tanong sa ina habang nakatingin sa kawalan. Kyle, si Andrea ay dumating kanina. She called me and she want to visit you here. Masayang balita ng ina sa kanya. What? Takang tanong ng binata sa ina. Hey, what's the matter, son? Mukhang gulat na gulat ka. Takang tanong ng ina. Mom, I don't want to talk about her, okay? Turan ng binata sabay tayo. No, wait. Why are you acting like that, son? Nag-away ba kayo? Takang tanong ng ina. Mom, please, I need to rest. And don't talk to me about her. Walang gana niyang turan sa ina. Hindi nakaimik ang ina at iniwan na niya ito. What's wrong with them? I thought they are okay. Bulong ng ginang sa kanyang isipan. I need to confront Andrea about their relationship. Bulong niya sa sarili, sabay pindot ng numero ng dalaga. Mga ilang segundo rin nag-ring ang phone ng dalaga bago niya ito tuluyang sinagot. Hello tita, malambing nitong tawag sa ina ng ex-boyfriend niya. Andrea, magsabi ka nga sa akin, nag-away ba kayo ni Kyle? Kasi noong sinabi ko sa kanya na narito ka na sa Pinas, he's acting weird when I tell him about you. Mahabang tanong ng ginang sa dalaga. Tita, alam mo naman po ang ugaling ni Kyle. Ayaw niyang sinusurprise siya. Kaya siguro, naiinis kasi hindi ko sinabi na bumalik na ako. Kunwaring paliwanag niya sa ginang. Really? Okay, just visit here tomorrow and talk to him. Masayang tura ng ginang. Botong-boto siya sa dalagang kausap dahil marami silang pagkakapareho. Kaya nais ng ginang na ito ang makatuluyan ng anak. Yes, tita, thank you. Malambing nitong turan. Okay, just be here. Maikli niyang sabi. Okay, bye tita. Sabay putol nito sa linya. Napangiti na lang ang ginang dahil sa lambing ng boses ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay nagtatrabaho bilang isang waitress ang dalaga sa isang bar para pang tustos niya sa pangangailangan nila ng kanyang lola. Ipinasok siya ng kanyang kaibigan noong panahon na naghahanap siya ng trabaho. Nakasuot siya ng uniform nila na bumagay naman sa dalaga dahil likas naman siyang maganda. Kahit ano pa ang suotin niya ay bumabagay ito sa kanya. Ilana, sa table number 2. Utos ng isang kasama, sabay bigay sa kanya ng tray na may lamang ladies drink. Okay po, at saka na niya ito dahan-dahang binitbit papunta sa mga babaeng nagtatawanan. Mga mukhang anak mayaman ang mga ito dahil sa gara ng mga damit ng mga ito. Ma'am, your orders. Turan niya, sabay lapag niya sa mesa ng mga ito. Napatingin sa kanya ang isang babae na mukhang mataray. Hey, please give me that one. Utos nito sa kanya, sabay turo niya sa isang baso na may lamang alak. Sinunod naman ito ng dalaga. Sabay bigay niya sa isang baso. Ngunit may balak yata itong pagtripan siya. No, I don't like that. I said that one. Turo niya ulit sa isang baso at nagsipagtawanan ang mga ito nang sinunod niya ang inutos nito. I don't like that too. I think, get me some red wine. Pang-iinis naman nito sa kanya. Hindi na nakapagtimpi pa ang dalaga at pinagsabihan na niya ito. Excuse me po ma'am, pinagtitripan mo lang ba ako? Alam mo, marami pang customer na naghihintay. Inis niyang turan sa babae. Hey bitch,
You know right to answer me. You don't know me? Galit nitong Turan sabay tayo at duro nito sa kanya. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Wala ka ring karapatan para pagtripan ako. Galit niyang sagot sa babae. Lalong uminit ang ulo ng babaeng mayaman at ibinalibag niya ang mga basong nakapatong sa mesa sabay lapit sa kanya. You wanna try me? Sabay hablot nito sa buhok ni Ilana. No, stop it, Andrea! Hiyaw ng mga kasama nito. Ngunit hindi siya nagpaawat at hinila na nga niya ang buhok ng dalaga. Napakapit si Ilana sa kamay ng malditang babae dahil sa paghila nito sa buhok niya. At agad naman nagkagulo ang lahat sa loob ng bar at inawat si Andrea. Ano ba, tumigil na kayo? Sigaw ng may-ari ng bar. Agad namang kumalas si Andrea sa buhok ni Ilana nang mapagtantong sumisigaw na ang may-ari ng bar. Ano bang nangyari ha? At umabot kayo sa pagsasabunutan? Galit nitong tanong. Siya kasi ang nauna, sir. Paliwanag ni Ilana. No, I am not. Inutusan ko lang siya na ibigay sa akin ang baso ng wine. Tapos bigla siyang nagalit. Kunwaring sumbong nito. Totoo ba yun, Ilana? Tanong nito. Opo, sir, pero hindi naman po ganun eh. Binigay ko naman sa kanya yung inutos niya kaso hindi niya tinanggap. Tapos ibang baso na naman ang inutos niya sa akin kaso hindi niya pa rin tinanggap. Tapos inutusan niya na naman po ako kumuha ng wine kaso may mga customer pa po na naghihintay. Mahabang paliwanag ng dalaga. Okay, let's settle this. Tura ng may-ari ng bar. Sabay alis nito. Walang nagawa ang dalaga at binigyan siya ng warning ng amo. Pag inulit niya pa ang kaguluhan sa bar na ito, ay talagang aalisin na siya nito. Sadyang makapangyarihan ang babae dahil mayaman. Kaya siya na lang ang humingi ng tawad rito para wala ng gulo. Lumipas ang araw. Kinabukasan ay maagang umalis ang binata dahil maaga siyang papasok sa office niya ngayon dahil may meeting sila ng kanyang mga staff. Pagdako ng sasakyan niya sa may traffic light ay huminto muna siya. Napatingin ang binata sa babaeng nagbibisikleta sa may biking area. Huminto muna ito saglit sabay kuha nito ng mineral at uminom. Napagtanto ng binata na ito yung babaeng nabundol ng kapatid. Matagal na niya itong hindi nakita dahil wala na siyang panahon para dumalaw pa rito dahil tapos na ang hiniling ng kapatid. Hindi inalis ng binata ang paningin sa dalaga dahil kusang sumasaya ang puso niya sa pagtitig sa dalaga hanggang sa nagbisikleta ulit ang dalaga paalis. Maya-maya pa ay narinig niyang nagpito na ang nasa likurang bahagi ng kanyang sasakyan dahil hindi siya kaagad umalis. Wala na siyang nagawa kundi ipaharurot ang sasakyan paalis. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na siya sa kumpanya. Mga ilang sandali pa ay nasa kanyang opisina na ang binata. Good morning, sir. Bati ng kanyang sekretarya. Good morning. Sagot naman niya. Sabay upo sa kanyang upuan. Ready na po ang lahat, sir. Tura ng sekretarya niya para sa meeting nila. Okay, tell them I'll be there in 3 minutes. Tura niya, sabay tingin niya sa kanyang drawer para kunin ang kanyang gamit. Okay, sir. Sabay alis na sabi ng sekretarya niya. Tumangulang ang binata. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Andrea sa bahay ng mga tsuwatan. Lihim siyang napangiti dahil gusto pa rin siya ng ina ni Kyle kahit na nagkalabuan na sila ng binata. Pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ng ginang. Hello, iha. How are you? Bati agad ng ginang sa dalaga. I'm fine, tita. Sabay ngiti niya dito. Where is Kyle, tita? Tanong niya kaagad dito. Umalis na siya, iha. Hindi mo siya naabutan. Tura nito. Lihim siyang napaismed dahil sa sinabi ng ginang.
All I want is Kyle. Bulong niya sa kanyang sarili. It's okay, tita. Pwede ko naman siyang dalawin sa office niya. Nakangiti niyang sabi sa ina ng binata. Yes, you are right. Buti pa puntahan mo siya para makapag-usap naman kayong dalawa. Utos naman ng ginang sa dalaga. Yes, tita. Sabay beso-beso niya sa ginang. Okay, puntahan mo na siya, iha. Utos pa nito sa kanya. Yes po. So I have to go, tita. Paalam niya naman dito. Umalis na nga ang dalaga at dumiretso siya sa kumpanya ng binata. Pagpasok niya sa kumpanya ay may sumalubong agad sa kanya na naka-assign sa front desk. Good morning, madam. Magalang na bati ng babae sa dalaga. Yes, I want to talk to Mr. Kyle Chuatan. Mataray niyang sabi sa babae. Sorry ma'am, may meeting pa po si Sir Kyle. Turan ng babae. Oh really? So maghihintay na lang ako sa office niya. Sagot niya naman. Naku sorry po ma'am, hindi po pwede dahil ipinagbilin ni Sir na hindi po pwedeng may pumasok sa office niya. Lalo na po pag nasa meeting siya. Saad ng babae sa kanya. Bigla siyang nainis. What? You don't know me? I'm his girlfriend. Galit nitong sabi, sabay turo niya sa sarili. Sorry po ma'am, hindi ko po alam pero ipinagbilin po ni Sir na hindi po pwedeng pumasok sa office niya, lalo na pag wala siya. Mahinahong sagot ng babae dito. Damn, hindi ka ba nakakaintindi? Girlfriend niya nga ako, so may karapatan akong maghintay sa office niya. Sigaw niya sa pagmumukha ng babae. What's happening here, Janice? Tanong ni Kyle nang sabihin sa kanya na may babaeng naghahanap sa kanya at nagpupumilit na maghintay sa kanyang office. Biglang lumingon ang babae na nakikipag-away kay Janice at nagulat ang binata nang mapagtantong si Andrea pala ito. Babe, hindi niya ako gustong papasukin sa office mo. Gusto sana. Hindi na natapos ng malditang babae ang sasabihin dahil pinutol agad ito ng binata. What are you doing here, Andrea? Takang tanong niya, sabay senyas niya kay Janice na umalis na. Babe, I just want to see you and I miss you so much. Paglalambing niya dito, sabay akmang yayakapin sana siya, ngunit umiwas ang binata. Andrea, please, stop it. You need to go. I have a meeting today, so stop bothering me. Mahinang tura ng binata at inis niya itong kinausap. Aren't you miss me? Paglalambing pa rin ito. Hinawakan niya ito sa braso at saka iginiya palabas ng building. Wait, saan mo ko dadalhin? Nagtatakang tanong nito nang mapagtantong inaalalayan siya ni Kyle palabas ng building. Bakit ka pumunta rito, Andrea? Ano bang gusto mong palabasin, ha? Galit na tanong ng binata. Babe, I miss you. That's why I'm here. Turan nito. Pwede ba, Andrea? Huwag ka na magkunwaring tayo pa. Dahil matagal na tayong wala at hindi mo na maibabalik pa ang dati. Galit na saad ng binata sa kanya. No, hindi tayo nagkahiwalay, Kyle. Pinapunta lang ako ng magulang ko sa state kasi gusto nilang doon ako magtapos. Paliwanag ni Andrea. I know about that thing. Pero hindi ko makakalimutan ang araw na niloko mo ko. So stop pretending that you don't remember what you have done before. Galit na sabi ng binata. Naging biktima rin ako, Kyle, dahil niloko lang rin ako ni Stephen noon dahil gusto niya lang masira ang relationship natin. Paliwanag niya sa binata. Andrea, just please, get lost. I don't want to see you anymore. Tura ng binata, sabay alis at iniwan ang dalaga sa labas ng building. Napamura naman ang babae. Damn it, how could you do this to me, Kyle? I promise that I won't stop. I will do anything to win you back. Sigaw ng utak niya at saka na rin umalis si Andrea
sa lugar na yun para makapag-isip siya ng maayos kung paano niya maibabalik ang pagmamahal ng binata sa kanya. Sa kabilang banda naman ay naisipan ni Kyle na pumunta muna sa isang sikat na bar dahil nais niya munang uminom at aliwin ang sarili dahil sa nangyaring pagpunta ni Andrea sa kumpanya niya. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng mga sakit na iniwan ng babaeng yon sa puso niya. Maya-maya pa ay pumasok na siya sa isang lugar na punong-puno ng kagalakan at may isang banda na umaawit sa entablado. Lahat ng mga tao roon ay napapasabay sa indayog ng musika. Naghanap muna siya ng pwesto na walang masyadong naka-occupied. Ilang sandali pa ay nakaupo na siya at tinawag ang isang waitress na nagsiserve sa isang table. Napukaw niya naman ito at agad na lumapit sa kinaroroonan niya. "Yes sir, what can I do for you?" Magalang nitong tanong sabay ngiti. Nang magsalita ang babaeng tinawag niya ay napatingin siya dito at laking gulat niya nang makita niya na ito pala yung babae na nabundol ng kanyang kapatid. "Wait, do you remember me?" Tanong agad ng binata dito. Napatingin naman ang dalaga sa binata at biglang lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong kapatid pala ito ng nakabundol sa kanya. "Ha? Opo sir, ikaw po pala." Nauutal niyang turan, sabay pilit na ngumiti. So dito ka pala nag-work?" Nakangiting sabi ng binata. "Opo sir." Magalang niya namang turan. "Wow, small world. Matagal na kitang hindi nakita. Dito lang pala tayo magkikita ulit." Magiliw na saad ng binata. "Oo nga po eh." Nakangiti na ring sagot ng dalaga. "Okay, pwede ba kitang makausap mamaya pagkatapos ng work mo?" Tanong ng binata dito. Ha? Bakit naman po?" Takang tanong ng dalaga. "Wala lang. I just want to ask you about how you are now." Sagot naman ng binata. Ganun po ba? Sige po." Pagsang-ayon niya sa binata. "Siya nga po pala, ano po ang o-orderin mo?" Tanong niya agad sa binata. "Just 1 bottle of wine." Sagot ng binata. "Okay po, yun lang po ba?" Tanong niya ulit dito. "Yeah." Maikling turan ng binata. Agad namang umalis ang dalaga para kunin ang order ng binata. Ilang minuto pa ay binigay niya na agad sa binata ang order nito. Lumipas ang ilang oras na natiling naghintay ang binata hanggang sa matapos ng dalaga ang trabaho nito. Inalis na ng dalaga ang uniform at nagsuot ng formal na kasuotan. Saka siya lumabas para puntahan ang binata na kanina pa naghihintay sa kanya sa labas. "Hi," bati ng dalaga sa binatang abala sa kanyang inumin. "Oh, hello. Tapos ka na ba sa trabaho mo?" Tanong ng binata. "Opo, tapos na po. Kaso gusto ko na sanang umuwi kasi lumalalim na ang gabi. Baka naghihintay na si Lola sa pagdating ko. Alam kasi ng lola ko kung anong oras ako lumalabas dito." Paliwanag ng dalaga. "Ganun ba? Ihatid na lang kita, total. Alam ko naman kung saan ang bahay niyo." Pagmamalasakit ng binata. Ha? Naku, wag na. Baka magtaka pa yung lola ko kung sino ang naghatid sa akin. Lagot talaga ako doon. Pagtanggi niya sa offer ng binata. "I think, hindi naman yun magagalit kasi kilala naman ako ng lola mo, di ba?" Pangungulit ng binata. Tipsy na kasi ito dahil sa nainom na wine. Pwede bang sa ibang araw na lang yung hindi ka nakainom ng wine?" Saad ng dalaga. "Okay, tomorrow, pwede ka ba? Gusto ko lang kasi ng kausap." Hiling ulit ng binata. "Okay, sige bukas."
Nakangiting sabi ng dalaga. Pwede ko bang makuha ang number mo? Para matawagan kita bukas kung saan tayo magkikita. Diretsahang saad ng binata. Ha? Okay sige. At saka na ibinigay ng dalaga ang number niya. Thanks. Wait, ano nga pangalan mo? Sorry, I forgot. Tanong nito, sabay ngiti. Ilana, maikling sagot ng dalaga. What a nice name, Ilana. Ulit ng binata sa pangalan niya. Napangiti lang ang dalaga at saka na ito nagpaalam na umuwi na. Hindi na siya pinigilan pa ng binata. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Don Alfonso habang nakatanaw sa labas ng building ng kanyang kumpanya. Naalala niya ang mga araw na nakasama niya si Isabel. Sa mga araw na yun ay naging masaya siya sa pagmamahala nila. I miss you, Isabel. Bulong ng puso niya. Maya-maya pa ay binasag ng kanyang sekretarya ang kanyang pag-iisip. Excuse me, sir. Turan nito at napalingon andon sa nagsalita. Yes, Trinidad. Tanong niya dito. Sir, may nagpaabot po nitong envelope. Hindi na po siya tumuloy dito dahil mukhang nagmamadali siya. Saad ng sekretarya. Okay. Thank you, Trinidad. Pasasalamat niya sa babae. You're welcome, sir. Sabay yumuko siya sa Don bilang pagbigay galang at saka na siya lumabas ng office. Tinignan ng Don ang nilalaman ng envelope na binigay sa kanya at isang impormasyon tungkol kay Isabel at sa dalagang kahawig nito. Nalaman niyang anak ito ni Isabel sa pagkadalaga kaya nais niyang malaman kung anak niya ba ito kay Isabel. Nais niyang makausap si Isabel tungkol dito. Tinawagan niya ang isa sa kanyang tauhan. Hello boss, sagot ng sa kabilang linya. I want you to make a way. How can I communicate to Isabel? I just want to talk to her. Utos niya sa tauhan. Yes boss, makakaasa ka po na makakausap mo siya. Tura ng sa kabilang linya. Okay, good. Sabay putol niya sa linya. Naupo siya sa kanyang upuan at nag-isip. Kailangan niyang makausap si Isabel sa lalong madaling panahon dahil nais niyang may magmamana ng kanyang kayamanan. Sa isang banda naman ay naisipan ni Isabel pumunta sa palengke para bumili ng mga kakailanganin nila sa pagluluto. Nay, aalis na muna ho ako. Ikaw na muna ho ang bahala kay Isaac at Ison. Turan niya sa ina. Bakit? Saan ka ba pupunta, Isabel? Tanong niya naman dito habang nagtatahi ng punit na damit. Mamamalengke lang ho ako para may mailuto tayong ulam ngayong hapon. Paalam niya naman sa ina. O siya, sige. Umalis ka na, ako na ang bahala sa mga bata. Pagpayag niya sa anak. Salamat po, Nay. Sagot niya naman at saka na siya umalis para mamalengke. Paglabas niya sa may tabi ng daan ay naghintay muna siya ng ilang sandali para mag-abang ng masasakyan. Ngunit maya-maya pa ay may isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat niya at nagtaka siya kung bakit ito huminto. Bumukas ang pintuan nito at lumabas dito ang isang hindi pamilyar na lalaki na formal na nakangiti sa kanya. Nagtaka siya sa ginawa ng lalaki. Ikaw po ba si Isabel Nueva? Tanong ng lalaking ngumiti sa kanya. Bakit? Anong kailangan niyo? Takang tanong niya dito. May nais po kasing makipag-usap sa inyo. Sagot naman nito. Sino naman siya? Napakunot ang noo na tanong niya sa lalaki. Nais ka pong makausap ni Don Alfonso Broston. Tura nito. Napahinto si Isabel sa narinig at unti-unting naalala ang lalaking nangloko sa kanya
at iniwan siya sa ere. Bumangon ang galit sa kanyang puso at tumingin siya sa lalaking nakatayo ng may pagyayamot. Wow! Bakit niya pa ako nais na makausap para ipamukha sa akin ang panahon na niloko niya ako? Isang malaking kalokohan ang nais niya. Galit na turan niya dito. Ma'am, pinagsisihan na po ni Don Alfonso ang lahat ng nangyari sa inyo noon. Kaya nais kanyang makausap para siya mismo ang magsasabi ng lahat. Paliwanag ng tauhan nito kay Isabel. Hindi ako papayag na makipag-usap sa isang manluloko matapos ang lahat at iniwan niya akong mag-isa na. Hindi itinuloy ni Isabel ang nais niyang sabihin dahil naalala niyang hindi pala alam ni Alfonso ang tungkol kay Ilana. Basta, hindi ako makikipag-usap sa kanya. Saad niya sabay lakad at walang nagawa ang tauhan ng Don kung hindi ang sabihin na ayaw siyang makausap ni Isabel. Sa kabilang banda naman ay nag-aayos ng kanyang mga gamit ang dalaga nang mag-ring ang cellphone niya. Tinignan ng dalaga ang cellphone nito at nakita niyang numero lang ito. Sinagot niya kaagad ito. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Hi Ilana, it's me, Kyle. Tura ng nasa kabilang linya. Ikaw po pala sir. Sagot agad ng dalaga. Yes. Are you free today? Tanong nito. Ha? Oo naman. Sabi ng dalaga. Send ko na lang sa'yo kung saan tayo magkikita. Tura ng binata. Okay, sige po sir. Sabi ni Ilana. Okay, bye. Paalam nito sa kanya at saka na pinatay ng binata ang cellphone. Lihim na napangiti ang dalaga dahil sa pag-aanyaya sa kanya ng binata. Tinapos muna ng dalaga ang lahat ng gawain bago siya naghanda. Lumipas ang ilang oras, nakahanda na ang dalaga para umalis. Simple lang ang kanyang isinuot at bumagay naman ito sa kanya. O apo, saan ang lakad mo? Mukhang bihis na bihis Tanong ng kanyang lola nang makita siyang nakapag-ayos. May lakad po kasi ako ngayon lola. Paalam niya sa lola. Saan ang lakad? Di ba mamaya pa ang trabaho mo? Tura ng lola niya. Opo, kaso inanyayahan po ako ng isang kaibigan na kumain sa labas. Kunwaring sabi niya. Nako apo, mukhang alam ko na yan. May nanliligaw na ba sa apo ko? Pagbibiro nitong tanong, sabay ngiti ng malapad. Lola naman wala no? At saka kaibigan ko lang po yun. May pagmamaktol na saad niya sa kanyang lola. O siya, umalis ka na at baka nababagot na sa kakahintay sa'yo yung kaibigan mo. Pagdidiin niya sa salitang kaibigan, sabay ngiti. Oo na pula. Saka siya humalik sa noo ng lola. Umalis na nga siya sa bahay nila at sumakay sa isang jeep na papunta sa lugar na sinabi ng binata. Ilang minuto pa ang nakalipas at narating na ng dalaga sa isang mamahaling restaurant. Pumasok ang dalaga sa loob at napahanga siya sa ganda ng interior design ng restaurant na to. Sadyang napakasarap sa pakiramdam. Napukaw sa kanyang pag-iisip ang dalaga nang may biglang lumapit sa kanya at kinausap siya nito. Come here. Tura ng malumanay na boses na nagmula sa tabi niya. Napatingin ang dalaga dito. Si Kyle pala at langhap ng dalaga ang napakabangong halimuyak ng pabango nito. Sige po. Nauutal na sabi ng dalaga at saka na siya sumunod dito. Iginiya siya ng binata sa may isang table at doon sila umupo. Lumapit kaagad ang isang waiter sa kinaroroonan nila. Hello ma'am sir, nakangiti nitong bate sa kanila at umorder na nga ang binata
para sa kanilang dalawa at umalis naman kaagad ang waiter matapos sabihin ng binata ang mga in-order nito. Ilana, are you okay? Tanong ng binata nang mapagtanto na mukhang nahihiya ang dalaga. Ha? Okay lang. Maikling sagot niya, sabay ngiti ng bahagya. Nagustuhan mo ba dito? Tanong niya ulit sa dalaga. Oo naman. Napakaganda nga eh. Ito kasi ang unang pagkakataon na makapasok ako sa ganitong lugar. Nakangiting palatak ng dalaga. Napangiti naman ang binata sa sinabing ng dalaga. Gusto ng binata ang kasimplihan ng dalaga. Maya-maya pa ay dumating ang in-order ng binata at sabay na nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing napili ng binata. Hindi alam ni Kyle na may lihim palang nagmamasid sa kanilang dalawa sa di kalayuan. Wow, kaya pala ayaw mong makipag-usap sa akin. It because may ibang babae palang umaaligid sa'yo, Kyle. Ines na bulong ni Andrea sa sarili nang makitang may ibang kasamang babae ang binata. Hey Andrea, what's wrong with you? Bakit bigla ka natahimik dyan? Takang tanong ng kaibigan niyang si Maris. That bitch, mukhang inaakit ng babaeng yun si Kyle. Galit nitong Turan, sabay turo niya kay Ilana na masayang nakikipagkwentuhan kay Kyle. Wait, I think that girl? Parang nakita na natin siya, Andrea. Did you remember yung sa bar tayo? Palatak ng kaibigan, sabay tingin ng diretsyo kay Andrea. Oo nga no, siya yung babaeng sumira ng gabi ko. Damn! Galit na Turan ni Andrea nang maalala nung gabing nakaaway niya ito. Puntahan mo na siya, girl. Baka maagaw niya pa sa'yo si Poging Kyle. Pagtutulak ng kaibigan sa kanya. Sinunod niya nga si Maris at lumapit siya sa dalawa na masayang nagkukwentuhan. Wow, what a romantic place for you. Hi Kyle, pang-iinsulto at bati niya kay Kyle. What are you doing here, Andrea? Takang tanong ng binata, sabay bitaw niya ng tinidor at kutsara sa kanyang plato. What a surprise, diba? So that's why you don't want to talk to me. Just because of this girl. Diin niya sa mga katagang girl. Umayo agad ang binata at pinuntahan si Andrea para kausapin ito sa labas. Hey wait, I am not done yet. You know bitch, you're such a pathetic. Hindi mo ba alam na boyfriend ko ang lalaking kinakalantari mo? Sigaw nito para marinig ng mga taong naroon ang mga sinasabi niya. Stop it, Andrea. You don't have the right to say that because we're done. Galit na sabi ng binata, sabay hawak nito sa braso ni Andrea palabas ng mamahaling restaurant. Let me go, Kyle. Nasasaktan ako. Galit na pagpupumiglas niya. Ngunit hindi siya binitawan ng binata hanggat hindi niya ito inilalabas. Maya-maya pa ay nasa may parking area na sila. Kailan ka ba titigil, Andrea? Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw naman ang unang kumalas sa relasyon natin, di ba? Ano bang dapat mong balikan? Wala na, Andrea. Dahil matagal na kitang kinalimutan. Simula sa araw na sinaktan mo ko. So stop being a fool. Galit na sabi ng binata sa pagmumukha ni Andrea. No, hindi ako papayag na kalimutan mo lang ako ng ganun lang. Oo, ako ang unang kumalas because my dad wanted me to choose my career. At kahit nauna akong kumalas, hinding-hindi kita kinalimutan, Kyle. Turan nito, sabay iyak. No, you are just selfish. Hindi mo alam kung anong mararamdaman ko sa pag-iwan mo sa akin. Hindi mo ko kayang ipaglaban. So stop it. Huwag mo na akong guguluhin pa. Galit na saad ng binata, sabay iwan niya kay Andrea habang umiiyak. Bumalik si Kyle sa loob ng sikat na restaurant at pinuntahan si Ilana. Ngunit pagbalik niya ay wala na ito.
Napahawak na lang siya sa kanyang batok nang mapagtantong umalis na ito. Damn! Tangi niyang nasabi, sabay alis sa lugar na yun. Sa kabilang banda naman ay gumawa ng paraan ng Don para makausap si Isabel. Pumunta siya sa bahay nito upang makausap niya ito. Anak, mukhang may tao yata. Tura ng ina ni Isabel nang marinig na may kumatok sa pinto nila. Ilana anak, pakitignan nga. Naguhugas pa kasi ako ng plato eh. Utos niya sa anak na nakatingin lang sa kawalan na mukhang may malalim na iniisip. Opo, walang gana nitong sabi. Tumayo siya at pinuntahan ang pintuan para tignan kung sino itong kumakatok. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil isa sa pinakamayamang tao sa bansa nila ang kumakatok. Nay, Lola, may tao po. Nauutal niyang bigkas. Napangiti naman ang Don sa kanyang reaksyon. Maaari ba akong tumuloy? Magalang nitong tanong sa kanya. Napatango naman ang dalaga at hindi na nakapagsalita pa. Binuksan niya ng maluwang ang pinto at saka pinapasok ang isang mayamang tao sa bansa nila. Sino ang bisita natin, apo? Takang tanong ng kanyang lola, sabay labas sa sala para makita ito. At nagulat siya nang makita kung sino ang panauhin nila. Isabel, tawag niya kay Isabel habang naguhugas pa ito ng plato. Nay, hindi pa ako tapos maghugas ng plato. Sagot naman nito. Anak, halika muna. Tawag niya ulit sa anak. Ano ba yan, Nay? Hindi na naituloy ni Isabel ang sasabihin nang mapagtanto kung sino ang kanilang panauhin. Natigilan siya at hindi makatingin ng diretsyo sa taong nakaupo sa may sala nila habang nakatayo sa tabi nito si Ilana. Nay, ano ba kayo? Tatayo na lang ba kayo dyan? Hindi niyo ba kakausapin itong panauhin natin? Ines na turan ni Ilana. Ha? Oo nga pala. Biglang bawi na sabi ni Isabel at lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Kamusta ka na, Isabel? Malumanay na tanong ng Don sa kanya. Bakit ka na parito? Galit na tanong niya dito at nagulat si Ilana sa pagiging walang galang ng ina sa panauhin. Nay, sita niya sa ina na mukhang walang balak respetuhin ang panauhin. It's okay. Hayaan mong magalit siya sa akin. Kasalanan ko naman ang lahat kung bakit nagagalit siya sa akin. Malumanay na tura ng Don. Ilana, apo, halika nga. Tulungan mo na lang akong maghanda ng merienda. Pag-iwas ng lola niya sa dalawa. Opo, la. Sagot niya, sabay punta sa kinaroroonan ng lola. Pag-alis ng dalaga ay saka naman nagsalita ang ina nito. Anong ginagawa mo dito, Alfonso? Bakit naparito ka? Galit niyang tanong, sabay halokip-kip. Isabel, alam kong galit ka pa rin hanggang ngayon dahil sa nangyari sa atin. Hindi ko yun ginusto dahil ipinagkasundo ko na magulang ko sa babaeng hindi ko gusto. Wala akong nagawa sa panahong iyon, Isabel, dahil aalisan nila ako ng mana. At kahit naging tayo pa noon, sisirain at sisirain tayo ng magulang ko dahil maimpluwensya sila. Mahabang paliwanag ng Don kay Isabel. Napaupo si Isabel at unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi mo alam kung anong paghihirap ko noon, Alfonso. Tiniis ko ang lahat dahil sa mga kahihiyang nangyari sa buhay ko. Umiiyak nitong kwento sa Don. Lumapit naman ito at niyakap siya. Sabay haplos sa kanyang likuran. Isabel, I'm so sorry. Dahil hindi ko naisip ang lahat ng yun. Dahil nabulag ako sa kayamanan ng mga magulang ko. Isabel, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Naluluha nitong
paghingi ng tawad kay Isabel. Kumalas si Isabel sa pagkakayakap nito at umiwas ng bahagya. Hindi mo na maibabalik pa ang dati, Alfonso. Nanatili ang sugat sa puso ko nang dahil sa ginawa mo. Turan niya, sabay tayo. Isabel, sana mapatawad mo ako kung ano man ang nagawa ko. Minahal kita ng sobra pero naging duwag lang ako. Paliwanag nito at paghingi ng tawad sa kanya. Pwede bang umalis ka na, Alfonso? Ayaw na kitang makita pa. Saad niya, sabay punas niya ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Isabel, tumatanda na tayo. Lalo na ako. Tumatanda na ako. Kailangan ko ng kaagapay. Lalo na ang magmamana sa kayamanan ko. Diretsahang sabi niya kay Isabel. Yan lang ba ang ipinunta mo dito, Alfonso? Dahil nais mong ang anak mo ang magmamana ng kayamanan mo? Hindi. Hindi ako tanga para gawin yun. Mas lalo mo akong dinurog. Hindi namin kailangan ng kayamanan mo. Umalis ka na! Galit niyang taboy sa kanya. Magpapaliwanag pa sana siya, ngunit nagalit si Isabel at pinaalis siya nito. Nay, bakit ka nagagalit sa taong yun? Takang tanong ni Ilana sa kanyang ina matapos nitong paalisin ang panauhin. Wala, anak. Tanging sagot niya sa anak. Anong wala? Bakit ganun na lang ang galit mo sa kanya, Nay? Wala ka bang sasabihin sa akin tungkol sa taong yun? Desididong tanong niya sa ina. Mamaya na tayo mag-usap, anak. Pag-iwas niya sa nais malaman ng anak. Isabel, bakit hindi mo pa sabihin sa anak mo ang lahat? Sabi ni Lola Isang dahil gusto niyang wala nang tinatago pang mga lihim ang anak sa kanyang apo. Pero Nay, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pinutol agad ng ina ang mga nais niyang sabihin. Wala nang pero Isabel, maawa ka sa anak mo. Lumaki na siya na wala ka sa tabi niya. Pati ba naman ang ama niya ay ipagkait mo pa sa kanya? Huwag mo nang itago pa sa kanya ang lahat dahil malalaman at malalaman niya rin ang lahat. Galit na turan ng kanyang ina. Napayuko si Isabel at pinahid ang mga luhang nais nang kumawala sa kanyang mata. Saka siya humarap kay Ilana. Anak, patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo rin ako dahil hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa ama mo. Dahil nais kitang protektahan sa kanya. Ayaw kong kunin kanya sa akin, anak. Umiiyak niyang saad sa anak, sabay hawak sa balikat ni Ilana. Napailing si Ilana dahil para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa mga sinabi ng ina. Ilana, anak, gusto kong sabihin sa'yo ang tungkol sa ama mo. Umiiyak niya pa ring sabi sa kanya. Umagos ang mga luha sa pisngi ng dalaga, sabay matiim na nakatitig sa ina. Anak, si Alfonso ang ama mo. Napahawak sa kanyang labi si Ilana sa narinig at hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng ina. Hindi totoo yan. Hysterical niyang turan habang lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Oo anak, maniwala ka. Siya ang ama mo na matagal kong itinago sa'yo. Patawarin mo ko, Ilana. Humahagulgol niyang sabi kay Ilana, sabay yakap dito. Hindi alam ni Ilana ang magiging reaksyon sa lahat ng kanyang nalaman. Kusang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi habang niyayakap siya ng ina. Bakit mo ipinagkait sa akin ang lahat, Nay? Ano po bang nagawa kong kasalanan? At bakit mo ako ginaganito? Bakit? Galit niyang tanong sa ina, sabay kalas niya sa pagkakayakap sa ina. Anak, patawarin mo ko. Halos pabulong niyang turan. Halos wala siyang lakas matapos niyang sabihin sa anak ang lahat-lahat. Nay, minahal mo ba ako bilang anak mo? Minahal mo ba ako bilang ako?
Humahagulgol na tanong niya sa ina. Oo, mahal kita, Ilana. Nagawa ko ang lahat ng yun dahil hindi ko matanggap na hindi tayo ang pinili ng ama mo noon. Dahil mas pinili niya ang kayamanan niya kesa sa ating dalawa. Mahal kita. Dahil kung hindi kita mahal, nasa sinapupunan pa lang kita, pinatay na kita. Pero hindi ko yun ginawa dahil nanaig ang pagmamahal ko kesa sa mga sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. Mahabang sagot ng kanyang ina at sabay hagulgol at alis ng ina. Hindi nakaimik ang dalaga at napaupo na lang ito at umiyak ng umiyak hanggang sa mawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Apo, mahal ka ng nanay mo at mahal kita. Lagi mo yang tandaan, ha? Pag-aalo ng kanyang lola sabay yakap sa kanya. Napayakap rin siya sa kanyang lola dahil ito yung taong kahit kailan ay hindi siya iniwan. Mahal na mahal niya ang kanyang lola. Sa kabilang banda naman ay pumasok ang dalaga sa pinapasukan trabaho at maaga siyang nagtrabaho para makalimutan ang lahat ng nangyari sa kanila ng ina. O Ilana, napaaga ka yata? Tura ng kaibigang si Ira. Wala lang. Maikling sagot niya sa kaibigan, sabay ayos niya ng mesa at upuan. Ganun ba? Baka pinagalitan ka ng lola mo, ha? Natatawang saad ng kaibigan. Hindi, Bakit niyo naman ako papagalitan, Ira? Mabait kaya ang lola ko. Sagot niya naman agad sa kaibigan. Ay, ganun ba? Tanging nasabi nito nang wala na siyang masabi pa. Siya, magtrabaho na nga tayo. Anyaya niya sa kaibigan at sumunod naman ito. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin natapos ang trabaho ng dalaga. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya sa isang mesa at lumapit naman siya kaagad dito. Nang makalapit siya dito ay nakita niya si Andrea na tumatawa kasama ang mga alipores nito. Hey, you? Duro nito sa kanya. Hindi siya umimik at hinayaan niya lang ito dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanila noon. Baka kasi mapatalsik siya sa trabaho. Ano pong order niyo, ma'am? Magalang at malumanay niyang tanong dito. Huwag kang ang paawa dyan, gold digger. Madiin na turan nito at sabay na nagtawanan ang mga alipores nito. Wow, gold digger pala ang peg. Pang-iinsulto naman ng isa, sabay malakas itong tumawa. Hindi pa rin nagpatinag ang dalaga sa mga sinasabi ng mga ito. Miss Gold Digger, pa-order nga ng 5 ladies drink. Tura ng isa nitong kasama. Tumangulang ang dalaga at kinuha agad ang order ng mga kontrabida. Mga ilang segundo lang ay agad na siyang bumalik sa mesa ng mga ito at binigay ang mga orders nilang drink. Ngunit wala na doon si Andrea. Pumunta na pala ito sa harapan ng stage at pinahinto ang mga tumutugtog na banda. Excuse me guys, tura nito sa mikropono, sabay tawa. I have something to tell you. The lady in uniform who was at my table. Saad nito, sabay turo sa kanya. Napatayo siya ng tuwid at napahawak sa kanyang labi. Nang mapagtantong binanggit siya nito at sabay naman siyang tinignan ng mga taong naroon na mukhang nais malaman ang nais sabihin ni Andrea tungkol sa kanya. Alam niyo ba na ang babaeng yan ay isang mang-aagaw at isang gold digger? Madiin nitong sabi, sabay duro sa kanya. Inagaw niya ang boyfriend ko at inakit niya ito. Napakawalang hiyang babaeng yan. Ang kapal na mukha magpakita sa akin. Pagpapahiya niya kay Ilana. Napahawak naman siya ng mahigpit sa laylayan ng kanyang damit at ikinuyom ang mga kamay niya. Sobrang sakit ng mga paratang sa kanya ng babaeng ito. Para bang unti-unting hinihiwa
ang puso niya sa sobrang sakit ng bawat katagang binitawan nito. Napatingin ang lahat sa kanya na parabang nanlilisik ang mga mata nila sa galit, na parabang totoo ang sinasabi ng babaeng nagsalita sa entablado. Sa sobrang kahihiyan ay tumakbo siya palabas ng bar, sabay ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Bago pa man siya makalabas, ay bumangga agad siya sa isang matipunong katawan at hinawakan naman siya agad nito. Napahagulgol siya ng iyak dahil hindi na niya nakayanan pa ang mga sakit na nararamdaman niya. "Hey, what's wrong?" Tanong ng baritonong boses at saka siya nito inakay sa tabi para tanungin siya. "Why? Is there something wrong?" Tanong nito. Napaangat ang paningin ng dalaga at lalo siyang umiyak nang mapagtantong si Kyle pala ito. "Ilana," malumanay nitong tanong, sabay akay niya sa dalaga, papasok sa kanyang kotse. "Mag-usap tayo, gusto kong malaman kung bakit ka umiiyak." Tanong nito, sabay maneho sa kanyang kotse. Wala," maikli niyang sagot, sabay pahid ng kanyang mga luha. Hindi na muling nagtanong pa ang binata at patuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa maihatid siya nito sa bahay nila. Paghatid niya sa dalaga ay agad naman siyang bumalik sa bar para alamin kung anong nangyari, kung bakit umiiyak si Ilana. Huminto agad siya sa may parking area at agad na pumasok sa loob ng bar. Pagpasok niya ay agad na bumungad sa kanyang paningin ang mga babaeng masayang sumasayaw sa malakas na saliw ng tugtugin. Lumapit siya sa may bartender para umorder ng isang basong alak. "Isa nga," maikling turan niya, sabay upo. "Sir, di ba girlfriend mo yun?" Tanong ng bartender sa kanya, sabay turo sa kinaroroonan ni Andrea na masayang sumasayaw. Napatingin naman siya dito at matiim na tumingin sa kinaroroonan ni Andrea. "Actually no, she's not my girlfriend. Matagal na kaming hiwalay." Walang gana niyang sagot. Napatigil naman ang bartender sa ginawa nito dahil sa sinabi niya. "Totoo po ba, sir?" Paglilinaw ng bartender sa kanya. Napakunot naman ang noo niya sa tanong nito, sabay harap sa bartender na may nais itanong. "Why?" Tanong niya agad. Kasi po, hindi na ituloy ng bartender ang sasabihin dahil agad na may kung sinong pumulupot sa bewang ng binata. Napatayo naman ito agad at napatingin sa babaeng yumakap sa kanya. "Andrea, what are you doing?" Galit na tanong ng binata. Napagtanto niyang lasing na ito at wala na sa katinuan ang pag-iisip nito. "Hey babe, hindi mo ba ako na-miss?" Nakangiti nitong tanong. "Stop doing this, Andrea. Wala ka na bang kahihiyang natitira sa sarili mo?" Galit na tanong ng binata sa kanya, sabay iwas dito. "No, bakit ako mahihiya? Hindi naman ako mang-aagaw." "Well, pagsabihan mo yung babae mo. She ruined everything to us. Inagaw ka niya sa akin. Kaya dapat lang sa kanya ang mapahiya ng ganun." Galit nitong turan habang nanlilisik ang kanya mga mata na nakatitig sa binata. "How dare you? So yun pala ang dahilan kung bakit siya umalis dito na umiiyak. Matagal na tayong hiwalay, Andrea. Itigil mo na ang lahat dahil kahit kailan, hinding-hindi na magiging tayo." Galit niyang turan sa dalaga, sabay alis at iniwan itong nagngingit-ngit sa galit. Sa kabilang banda naman ay hindi na alam ni Ilana ang gagawin dahil masyado na siyang inaalipusta ni Andrea. Kaya naisipan niyang lumapit sa ama para siya mismo ang gumawa ng paraan para magkaayos ang ama niya at ina. Pumunta siya sa kumpanya nito. Pagpasok niya sa loob ng kumpanya ay pinigilan muna siya ng gwardya. "Excuse me ma, may ID ka po ba?" Tanong nito.
Agad naman inilabas ng dalaga ang ID, saka siya nito pinapasok. Nagtanong muna siya sa isang clerk na nasa front desk. "Good morning, ma'am." Nakangiti niyang bate sa babae. "Yes, what can I do for you?" Malumanay naman nitong tanong sa kanya. "Saan po ba ang office ni Don Alfonso?" Walang gatol nitong tanong. "May appointment ka po ba sa kanya, ma'am?" Tanong ng babae. Natahimik ang dalaga at napaisip. Oo nga pala, no? Kailangan pa palang may appointment bago makausap ang taong yun. Bulong ng isip niya. Ha? Gusto ko lang po kasi siyang makausap, ma'am. May importante lang po akong sasabihin sa kanya. Turan niya sa babae. Naku, sorry ma'am. Hindi mo siya pwedeng kausapin pag wala kang appointment sa kanya. Saad ng babae, sabay talikod nito sa kanya na may kung anong inaayos sa likuran nito. Pero kailangan ko po siyang makausap. Please po, pwede mo po ba siyang tawagan at sabihin na nandito ako? Pangungulit niya sa babae. Napaharap naman ito at saka inis na dinampot ang telepono para tawagan ang chairman sa kumpanya. Hello sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Agad nitong sabi sa kabilang linya. Yes, who is she? Tanong naman ng Don. Ano palang pangalan mo? Mahinang tanong niya, sabay takip niya sa telepono. Ilana Rose Gomez. Mahinang sagot niya naman. Ilana Rose Gomez po daw sir. Nais ka po niyang makausap. Sagot niya agad. Okay, just let her in. Sagot agad ng Don sa kabilang linya. Yes sir. Tura ng babae, sabay baba niya ng telepono. Tumingin ito sa kanya nang may panghuhusga na makikita mo sa paraan ng mga titig nito. Pwede ka nang pumasok. May inis na sabi nito. Maraming salamat po ma'am. Nakangiti niya pa rin pagpapasalamat. Hindi na ito umimik pa at tumalikod na ito kaagad sa kanya na mukhang naiinis. Pumasok naman siya kaagad sa office ni Don Alfonso. Nagtaka naman ang Don kung bakit siya napunta dito. O iha, mukhang naligaw ka yata. Malumanay na tura ng Don. Ha? Naku, hindi po. May gusto lang po kasi akong itanong sa inyo. Magalang niyang sagot, sabay ngiti. Ano ba yun iha? Tanong niya naman, sabay ngiti. Bakit ka nga po pala pumunta sa bahay namin noong isang araw? Bakit mukhang magkalapit kayo ni nanay? Sunod-sunod niyan tanong dito. Mukhang hindi mo pa alam ang tungkol sa amin ng nanay mo. Mahinang tumawa ito. May sinabi naman po si nanay, kaso gusto ko pong malaman ang galing sa inyo. Bakit mo nga pala iniwan si inay noong araw na ipinagbubuntis niya pa ako? Agad niyang tanong nang walang pag-aalinlangan. Hindi agad nakasagot ang Don at napatingin ito sa kanya nang malaman na ipinagbubuntis niya pala ang dalagang nasa harap niya noong araw na umalis at sinunod ang kagustuhan ng kanyang ama. What? Buntis pala siya noong araw na umalis ako? Bulong ng isip ng Don. Bakit hindi ka po makasagot? Bakit mo kami iniwan? Naiiyak na tanong ng dalaga. I'm so sorry. Hindi ko alam na ipinagbubuntis ka pala niya at wala siyang sinabi na buntis siya noon. Turan niya habang hindi malaman ng Don kung anong magiging reaksyon. Ngayong kaharap niya pala ang nag-iisa niyang anak. Hindi sinabi ni inay sa iyo ang lahat dahil nalaman ni inay na may iba ka ng pakakasalan. Hindi niya yun sinabi dahil durog na durog siya noong araw na malamang ikakasal ka na sa iba. Panunumbat niya sa ama. I'm so sorry, Ilana. Nasaktan ko kayong dalawa. Nais kong makabawi sa nanay mo. Kaya ako pumunta sa bahay niyo. At lalo na ngayong alam kong may anak pala ako kay Isabel. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ng nanay.
Umiiyak na saad ng Don. Hindi nakasagot ang dalaga dahil tuluyan ng umagos ang kanyang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya mapigilang yumakap sa ama dahil nasasabik siyang makaramdam ng pagmamahal ng isang ama. "I'm so sorry, anak." Mahinang sambit ng ama, sabay mahigpit siyang niyakap. At simula sa araw na yon ay tinanggap niya ang paghingi ng ama ng tawad dahil pinagsisisihan niya ang pag-abandona niya sa kanila ng kanyang ina. Simula sa araw na ito ay masaya ang dalaga dahil sa wakas ay makakasama na niya ang ama. Umuwing masaya ang dalaga matapos makausap ang ama. Napapangiti pa siya sa sobrang saya. "O Ilana, bakit kang ngumingiti?" Takang tanong ng kanyang lola. Agad siyang nagmano dito at kinausap ang kanyang lola. "Lola, alam mo bang pumunta ako sa kumpanya ng ama ko? Lola, gusto kong magkaayos na sila ni inay. Gusto kong maranasan na kumpleto ang pamilya." Paliwanag niya sa kanyang lola. "Buti naman at nakausap mo na ang ama mo, apo. Sana nga at magkaayos na sila ng ina mo." Tura ng lola niya, sabay buntong hininga. "Kaya nga pula." Malungkot na tura ng dalaga. Wala nang masabi pa ang lola niya kung hindi ang mapatingin na lang ito sa kanya ng may pagmamahal. Sa isang banda naman ay naisipan ng binata na pumunta sa bahay ng dalaga para formal na makipag-usap dito. Nais niyang humingi ng tawad dahil sa ginawang pagpapahiya sa kanya ni Andrea. Nang makarating siya sa tapat ng bahay ng dalaga, ay inihinto niya ang kotse at saka siya bumaba. Pagkalapit niya sa may pinto, ay kumatok muna siya. Maya-maya pa ay lumabas ang dalaga at nagulat ito nang makita siya. Sir, anong ginagawa mo po dito?" Takang tanong niya. Gusto lang sana kitang makausap." Tura ng binata, sabay matamis na ngumiti sa dalaga. "Ha? Ganun ba? Sige, tuloy ka po." Pag-anyaya nito sa kanya pumasok. Pagpasok niya ay agad siyang pinaupo ng dalaga sa may sofa sa sala at umupo rin ang dalaga sa may katapat na upuan. "Ano po ba yung sasabihin mo, sir?" Takang tanong niya. "Pwede bang Kyle na lang? Napaka-formal kasi." Nakangiting sabi nito sa dalaga. Sige Kyle." Nahihiyang tugon ng dalaga. "Actually, kaya ako pumunta dito para humingi ng tawad dahil sa ginawa ni Andrea sa'yo. Ilana, I'm so sorry for what she said. Hindi ko alam na yun pala ang nangyari sa'yo noong araw na nakita kitang umiiyak." Malungkot na saad ng binata. "Okay lang yun, Kyle. Nahihiya nga ako kasi girlfriend mo pala siya." Napayukong sambit ng dalaga. "No, wala na kami, Ilana, at matagal ko na siyang kinalimutan. Sana maniwala ka dahil may babae na akong mas higit na minamahal ngayon." Tura ng binata, sabay tingin ng matiim sa dalaga. Ha? Ganun ba? Sino naman siya?" Maang na tanong ng dalaga, sabay angat niya ng paningin sa binata. "Ilana, gusto kong magtapat sa'yo. Ikaw yung babaeng tinutukoy ko. Simula pa noong una tayong magkita, napatibok mo ulit ang puso ko, Ilana." Sincere niyang sabi, sabay lapit sa dalaga. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Lihim na kinikilig ang puso niya. Ngunit hindi niya ito pinakita sa binata dahil ayaw niyang mahalata ito ng binata. Pero baka magalit si Andre." Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin dahil agad na pinutol ng binata ang nais sabihin ng dalaga. "Ilana, walang magagalit because I'm single at matagal na kaming hiwalay ni Andrea. So wala kang dapat na ikahiya o ikatakot.
pagsusumamo niya sa dalaga. Uy, mukhang nagliligawan na kayong dalawa dyan ha? Tura ng kanyang ina nang makitang seryosong nag-uusap ang dalawa. Opo tita. Kaya nga po ako naparito para formal ko pong ligawan ang anak nyo. Walang gatol nitong sabi sa ina ng dalaga. Natawa naman ang ina ni Ilana. Oo naman iho, wala namang problema. Basta ba, wag mo lang lolokohin ang anak ko. Nakangiting saad ng ina ng dalaga. Oo naman po tita. Iingatan at mamahalin ko po ng buong buo ang anak nyo. Seryosong sabi ng binata, sabay tingin sa dalaga. O siya kung ganun, maiwan ko na muna kayo at maghahanda lang ako ng merienda nyo. Nakangiti nitong turan, sabay alis. Naging masaya ang buong araw ng dalaga dahil sa pag-amin ng binata sa nararamdaman niya. Mga ilang sandali pa ay nagdesisyon ng umuwi ang binata. Ilana, paano? Uuwi na ako. Bukas ulit. Sunduin kita dito kung okay lang ba sa'yo. Tura ng binata. Oo naman. Sige, maghihintay ako bukas. Saad ng dalaga habang nakangiti. Matapos ang pag-uusap nila ng binata ay tuluyan na siyang umuwi. Kinabukasan ay nag-aayos na ang dalaga nang biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya ay numero ito ng kanyang ama. Sinagot agad ito ng dalaga. Hello pa? Tangi niyang naisagot. Anak, maganda ka at ipapasundo kita dyan bukas para sa gaganapin na party at presscon. Dahil nais kitang ipakilala sa buong bansa na ikaw ang nag-iisa kong anak at nais kong ikaw ang magmana ng kumpanya ko anak dahil matanda na ako. Palatak ng ama sa kabilang linya. Hindi agad makasagot ang dalaga dahil sa sinabi ng ama. Hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Akala niya sa mga istorya o pelikula lang nangyayari ang mga ganitong eksena. Anak, naririnig mo ba ako? Tanong ulit ng ama. Opo pa. Sagot niya agad. Paano sila inay at lola? Maangyan tanong sa ama. Anak, nais kong isama mo ang ina mo at lola mo dahil nais ko ring mag-propose sa nanay mo. Tura ng kanyang ama sa kabilang linya. Lihim na nasisiyahan ang dalaga sa sinabi ng ama. Pa, pwede po ba sa iba na lang kami sumakay para hindi mahahalata ni inay ang balak mo? Tura ng dalaga sa ama. Mukhang maganda ang naisip mo anak. Okay, sige. Magpapadala na lang ako ng mga isusuot niyo sa gabing yon. Tura ng ama. Opo pa. Nakangiting sagot niya. Okay anak, bye. Paalam ng ama, sabay putol niya ng linya. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng kanyang ina. Anak, andyan na si Kyle. Tawag ng ina sa kanya. Opo nay, palabas na po ako. Tura niya, sabay kuha ng kanyang shoulder bag at agad na lumabas ng kwarto. Nakaupo na sa may sala ang binatang kausap ang lola niya habang naglilinis naman sa kusina ang ina. Wala ang dalawa niyang kapatid dahil maaga itong umalis ng bahay papuntang paaralan. Kaya minsan niya lang makasalamuha ang mga kapatid sa ina. Tayo na, anyaya niya sa binata. Lola, alis na po muna kami. Tura ng binata. O siya at mag-iingat kayo ha. Saad naman ng kanyang lola. Umalis na nga sila ng binata para kumain sa labas. Kyle, may sasabihin sana ko sa'yo. Panimula ng dalaga habang nagmamaneho ang binata. Ano ba yun, mahal? Malambing na tanong nito. Napangiti naman siya sa tinawag nito sa kanya. Pwede ka ba bukas ng gabi? Tanong niya sa binata. Oo naman, bakit? Tanong niya ulit. May pupuntahan tayo bukas kasama ang nanay ko at lola sa isang kumpanya. Tura niya habang nakatingin sa dinadaanan nila.
Kumpanya? Bakit? Anong gagawin niyo doon? Takang tanong ng binata habang ipinagpatuloy ang pagmamaneho nito. Sasabihin ko na lang kapag andun na tayo. Okay lang ba? At saka, wala kang babanggitin kay inay at lola tungkol sa pupuntahan natin bukas. Promise? Turan niya habang nakatingin sa binata. Tumango naman ang binata at napaisip dahil hindi niya alam kung bakit sila pupunta sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng isa sa pinaka-successful business tycoon sa bansa. Naging masaya sila ng dalaga at kumain sa isang sikat na kainan. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga at nag-ayos para mag-almusal. Pagbaba niya ay bumungad sa kanya ang ina na may pagtatanong sa kanyang mga mata. "O Nay, bakit naman ganyan ang mukha mo?" Takang tanong niya. "Kanino galing ang mga kahon na yan?" Takang tanong ng ina. "Ha?" At agad na pinuntahan ang kahon na sinabi ng ina. Pagtingin niya ay wala namang nakapangalan kung saan galing. Nakapangalan lang sa kanya ito ibibigay. Napakasweet talaga ni Kyle. Kunwaring sabi niya. "Bakit, ano ba yan anak?" Takang tanong ng ina. "Nay, may gaganaping party sa kumpanya ni Kyle, kaya inaanyayahan niya tayong pumunta sa party na yon." Tura ng dalaga. "Anong party? Ikaw na lang ang sumama. Hindi naman ako sanay sa mga ganyan anak." Pagtanggi ng ina. "Nay naman, ipapahiya mo ba ako? Ikaw, ako at si Lola ang inaanyayahan tapos hindi tayo pupunta. Nakakahiya naman kung ako lang." Kunwaring pagmamaktol niya sa ina. "Anak, hindi naman kasi ako sanay sa mga party-party na yan." Sagot ng ina. Nay, minsan lang naman ito mangyari eh. Kung hindi kayo sasama, hindi na rin ako pupunta." Kunwaring pagtatampo niya. Napatingin naman ang ina sa kanya at walang nagawa kundi ang pumayag. "Sige na nga, ikaw talagang bata ka." Tura nito, sabay alis para maglinis. Hindi na niya kinausap pa ang kanyang lola dahil alam niya ang tungkol sa pupuntahan nila. Mabilis na lumipas ang oras, 5:00 na ng hapon nang makapaghanda sila. Nakasuot ng magarang gown ang dalaga na kulay puti at bumagay naman ito sa ganda ng hubog ng katawan ng dalaga. Nakapuson pataas ang kanyang buhok na nilagyan ng kumikinang na hairpin sa bawat sulok ng kanyang buhok na bumagay naman sa damit niyang kumikinang pag tumatama sa ilaw dahil sa mga munting bato na inilagay ng designer dito. Nagmukha siyang prinsesa sa kasuotan nito at bumagay naman sa ina ang suot nitong kulay asul na hugis puso ang tabas ng sa may dibdib nito. Napaka-eleganteng tignan ng kanyang ina na animo yung mga bidang babae sa mga pelikula. Simple lang ang suot ng kanyang lola, ngunit elegante itong tignan. "O apo, mukha na ba akong mayaman nito?" Pabirong tanong ng kanyang lola. Natawa naman ang dalaga sa sinabi ng kanyang lola. "Oo naman pula, ang ganda mo nga po eh. Sa'yo kami nagmana ni inay." Natatawang palatak ng dalaga at natawa naman ang kanyang ina sa pagganti niya ng biro sa kanyang lola. "Ilana anak, mukhang andyan na ang sundo natin." Putol ng ina sa kasiyahan nila. Sige nay, ready na po ba?" Tanong niya sa ina. Sumama rin ang kanyang 2 kapatid na lalaki dahil wala silang kasama pag maiiwan sila. Isang napakagarang sasakyan ang dala ng binata na bumagay naman sa kasuotan nila. Nakasuot ng magarang suit ang binata na binagayan ng white tuxedo at white slack. Napakagwapong tignan ng binata na animo isang prinsipe. "So, let's go?" Tanong ng binata nang makalabas na sila.
Napatingin ito sa gawin ni Ilana na mukhang match sila ng kasuotan. Hindi inalis ng binata ang paningin sa dalaga dahil mas lalo siyang namangha sa kagandahan nito. Tayo na, tura ng dalaga, sabay matamis na ngumiti sa binata. Doon na lang kami sa backseat, anak. Saad ng kanyang ina at saka na nga sila sumakay kasama ang lola niya at ang dalawang kapatid. Napatingin naman siya sa binata na kanina pa nakatitig sa kanya. Paano? Sumakay na tayo. Pagbasag niya sa katahimikan ng binata. Huh? Yeah, let's go. Tanging nasabi ng binata, sabay bukas niya ng pinto ng sasakyan para sa dalaga. Thank you, Kyle. Pasasalamat niya nang makapasok na siya sa loob ng sasakyan. Ngumiti lang ito, saka na pumunta sa may driver's seat. Mga ilang minuto rin sila nagbiyahe bago makarating sa isang malaking kumpanya sa buong bansa. Ipinarada ng binata sa may tapat ng red carpet ang sasakyan at doon na isa-isang lumabas ang mga ito. Naunang lumabas ang kanilang ina. Sumunod naman ang kanyang lola at kapatid. Huli siyang lumabas sa sasakyan kasama ang binata. Naunang naglakad ang kanyang ina at lola kasama ang kanyang mga kapatid. Napatingin naman sa gawin niya ang mga taong naroon. Nagkikislapan ang mga kamera ng mga photographers sa gawin nila ng binata, maging sa gawin ng kanyang ina at lola. Kyle, kinakabahan ako. Bulong niya sa binata habang naglalakad at nakangiti. I am here, so nothing to worry, Ilana. Mahinang sagot naman ng binata habang formal na naglalakad kasama niya. Pagkarating nila sa loob ay agad na may lumapit sa gawin nila. Excuse me ma'am, are you Miss Ilana Rose? Tanong nito sa kanya. Opo, ako nga po. Sagot niya naman kaagad. Please follow me. You have visited at VIP table. Tura nito, sabay iginiya sila sa isang table na nakalaan para sa kanila. Nagtaka ang binata dahil hindi sinabi ng dalaga ang tungkol dito dahil ang tanging sabi niya ay inimbita sila ng kanyang mayamang kaibigan sa isang party. Anak, ang gara naman ng party na ito, palatak ng ina habang nasisiyahan siyang tumingin sa mga palamuting idinisenyo ng designer sa loob ng building. Oo nga po, Nay. Nagustuhan mo po ba, Nay? Tanong ng dalaga habang nakangiti. Aba, oo naman anak. Ngayon ko lang naranasan ang mapabilang sa mga mayayaman. Tura ng kanyang ina. Napangiti naman ang dalaga sa reaksyon ng ina. Maya-maya pa ay may kung sino ang lumapit sa kinaroroonan nila. Hey Kyle, nandito ka pala? Tanong ng malditang si Andrea. Napatayo agad ang binata dahil mukhang may nais gawin ang babae. Not here, Andrea. Turan niya, sabay hawak sa braso nito para ilayo sa gawin ng dalaga. Let me go! Bakit? Anong ginagawa ng hampas lupang ito sa party na ito? Hindi siya nababagay sa lugar na to. Galit na hiyaw niya sa dalaga. Hindi umimik si Ilana at nanatili lang siyang kalmado. Sino ba itong walang galang na ito, anak? Galit na tanong ng kanyang ina habang galit na tinititigan ang babaeng nanggagalaite sa galit. Nay, hayaan mo na po siya. Huwag na po nating patulan. Pagpapakalma niya sa ina. Hey, gold digger, naparito ka ba para mambiktima ng mayaman, ha? Sabay tawa nito na mukhang siraulo. Stop it, Andrea. Wala ka na bang kahihiyan? Galit na tura ng binata, sabay kaladkad niya dito, papunta sa isang mesa. Walang nagawa ang babae, kung hindi ang mapaupo. Huwag kang gumawa ng eksena dito, kung ayaw mong masira ang kumpanya nyo ng ama mo. Gigil na saad ng binata.
sabay alis para bumalik sa kinaroroonan ng dalaga. Hindi na muling gumawa ng eksena si Andrea dahil sa sinabi ng binata. Ngunit nagngingit-ngit siya sa galit dahil may kasamang ibang babae, si Kyle. Nagsimula na ang lahat at nagsimula ng magsalita ang MC. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for having you all here. Let us witness about what Don Alfonso prepared for us. And I hope you enjoy being here tonight. Tura nito habang masiglang nakangiti sa entablado. Let us welcome our chairman, Don Alfonso. A round of applause. Masiglang tura nito. Lumabas naman si Don Alfonso para pumunta sa harapan. Anak, bakit nandito ang lalaking yan? Takang tanong ng ina. Nay, huwag ka nang magtanong. Please, makinig na muna tayo. Saad niya sa ina. Hindi na lang sumagot ang ina nito dahil nakita na niyang lumabas ang ama niya. Thank you so much, ladies and gentlemen. I am so glad to have you here. And especially to the girl who are here tonight. And I love the most. Paninimula nito. Napatingin ang ina nito sa kanya at sa ama niya na waring nais magtanong. Sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Saad ng kanyang ama habang nakatingin sa gawin nila. Inisip ko na ito yung tamang pagkakataon para itama ang mga nagawa ko noon sa taong mahal ko. Patuloy nito habang hindi inaalis ang paningin sa kanila. Alam ko bilang isang chairman ay dapat kong gampanan ang tuntunin ng kumpanya. Pero sa pagkakataong ito, nais kong ipaalam sa lahat na ang kumpanyang ito ay ipapamana ko sa nag-iisa kong anak. Tura nito at nagsipagbulungan ang lahat dahil ang pagkakaalam nila ay walang anak, si Don Alfonso. At sa babaeng minahal ko ng lubos, nais kitang tawagin sa taas ng entabladong ito. Please, sana sa pagkakataong ito, mapagbigyan mo ko dahil gusto kong makabawi sa mga pagkukulang ko. Tura nito, sabay lahad niya ng kamay. Isabela, please. Pagsusumamo niya. Napahawak sa kanyang labi ang ina at tuluyan ng umagos ang luha sa kanyang pisngi at saka siya umakyat sa entablado para bigyan ng pagkakataon ang ama ng kanyang anak. Pagdating niya sa entablado ay napayakap siya kay Don Alfonso ng mahigpit at nagsipalakpakan ang lahat. I love you so much, Isabel. Bulong niya kay Isabel. Now I want you to know, my one and only child. Please let us welcome Ilana Rose Gomez, my daughter. Pakilala niya sa kanyang anak. Napatingin naman ang lahat sa gawin ng dalaga. Maging si Kyle at Andrea ay hindi makapaniwalang anak pala ng isang successful tycoon sa bansa ang ama ng dalaga. Napahiya si Andrea sa sinabi nito sa dalaga dahil masyado niya itong niyurakan. Umakyat sa entablado ang dalaga at saka nakangiting tumingin sa karamihan. Thank you pa, dahil sa ilang taon akong nabuhay sa mundong ito ay makikilala ko pala ang ama ko. Pa, alam kong marami kang pagkukulang at naiintindihan ko po yun. Pwede pa naman po tayong magsimula ng masayang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. At sa mga taong hindi pa nakakakilala sa akin, maraming salamat sa lahat ng kabutihan niyo sa ama ko. At maraming salamat sa lahat. Mahabang litanya ng dalaga at saka siya yumapos sa kanyang ama at ina. Matapos ang pagpapakilala sa dalaga ay kinamayan ng lahat ang dalaga, maging ang ina nito, habang napapaluha sa galak ang kanyang lola sa lahat ng nasaksihan. Maya-maya pa ay lumapit si Kyle sa dalaga. Mahal, tura nito
Napalingon naman ang dalaga dito. Bakit? Takang tanong niya. Gusto kong magpakilala sa ama mo bilang boyfriend mo. Saad niya sa dalaga at napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Oo naman mahal. Nakangiting turan niya. Ilana? Tawag ng kung sino sa likuran niya. Agad na iniharang ng binata ang katawan sa dalaga para mapigilan ang malditang si Andrea sa nais nitong gawin. Ngunit para itong maamong tupa na nakatingin sa kanila. Ilana, I'm so sorry dahil nilait kita. Paghingi nito ng despensa. Nako, okay lang yun Andrea. Kaya sana sa susunod wag kang magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Dahil kahit ano pa ang estado ng buhay natin, kailangan natin ng respeto. Tura ng dalaga dito at napatango naman si Andrea sa bayuko. Naging masaya ang lahat sa gabing iyon dahil nabuo na ang pamilyang pinapangarap ng dalaga. Lumipas ang 1 taon ay nagpakasal si Ilana at si Kyle at naging masaya ang kasalang naganap dahil tanggap ng bawat kampo ang bawat isa. I love you mahal. Ngayon ay magiging akin ka na. Bulong ng binata sa gitna ng honeymoon nilang dalawa. I love you too mahal. Ganting turan ng dalaga. Saka siya hinalikan ng binata sa kanyang labi. At doon na nangyari ang lahat ng nais nilang mag-asawa. Sa isang banda naman ay muling nagsama ang ina at ama ni Ilana sa iisang bubong kasama ang lola niya, maging ang mga kapatid niya. Dito na po nagtatapos ang lahat. Maraming salamat po.